If you're serious about cycling, road, mountain biking, or kahit ano pa yan, hindi lang dapat bike ang meron ka. Dapat meron ka ding tools. Importante na meron kang tools. Pangdala sa ride, pambahay, mga tools na makakatulong sa'yo para lalong mas maging enjoyable ang iyong pagbibisikleta. So tara, samahan nyo akong tignan yung mga importanteng tools na dapat meron ka at yung mga hindi ko inaasahang tools na masaya pala pag meron. So itong tools na ito ay binili ko sa Temu. Well anyway, itong Temu is itong online marketplace na pwede kang makakita ng murang produkto sa iba't ibang kategorya. Damit, sapatos, electronics, gadgets, tools, sports goods at syempre bike parts and accessories. Nag-o-offer sila ng free shipping at free returns up to 90 days. At meron din silang mga price protection policy, ibig sabihin, pag may in-order ka at nag-price drop yung in-order mo within 30 days, pwede kang mag-request ng partial refund. So pwede mong gawin yan. So, kung gusto mo yung mga item na tatalakayin natin, pwede kang mag-download ng app nila via the link na ilalagay ko sa description. Special link yan kasi mabibigyan ka ng exclusive benefits pag ginamit mo yung link na yan. Or kung meron ka na ng app, pwede mo ding i-search sa search bar ng app yung code na naka-flash dito sa screen para mabigyan ka ng 5,000 pesos coupon bundle. So yun na nga, sinearch ko lang yung mga tools na bibilin ko, then add to cart. At ayun, same lang ng ibang platforms, i-deliver sa'yo sa bahay nyo yung mga parcels nyo. So, ano ba yung mga dumating sa akin? Meron tayong 5 tools na dumating. Ilalagay ko yung mga link nito sa description. Puntahan nyo na lang dyan sa baba. So, tignan natin ang mga tools na ito at simulan natin sa tools na hindi ko ini-expect na maganda pala pag meron ka. At ito ay ang Tupri Mountain Bike Disc Brake Pad Adjustable Caliper Stainless Steel Universal Fit. So, kung titignan mo yung tool na to, ano to? Parang sheet lang ng metal na tinupilang. So dumating sa akin itong nakapak lang ng ganito. Maliit lang yung item so carry bells lang yan. Anyway, kung matagal ka nang nagbabike, malamang na-experience mo na ito. Yung gulong mo hindi freely nakakaikot gawa ng yung caliper ng brakes mo ay hindi naka-align ng tama sa rotor. So ang tendency ay habang umiikot yung gulong mo, nakadikit yung rotor sa isang side na pads. Kaya matigas yung ikot ng gulong. The solution is to align the caliper sa rotor. So dapat may certain gap sa magkabilang pads. The normal practice is luwagan yung bolts, pisilin yung preno at habang nakahold ang pagpisil ay tsaka mo hihigpitan yung caliper bolts. Majority of the time it works lalo na kung experienced mekanика na. Pero sa case ko na experience naman ako sa mga ganyan, minsan hindi yan gumagana kaya kailangan mong i-manual na i-massage bago ko higpitan yung bolts nito. Nakakaurat yan minsan, so this tool makes my life so much easier. Kasi itong piraso ng sheet metal na ito na yung magsisilbing alignment tool para sa caliper at rotor mo. So ang gagawin nitong tool ay siya na yung magsesentro ng pwesto ng caliper sa rotor. Malalagyan niya ng even gap sa pagitan ng rotor at brake pads. Ang pinaka-process ay luluwagan mo lang yung caliper bolts, ipapasok mo yung tool sa pagitan ng pads at rotor, then press the lever and while pressing, hihigpitan mo na yung bolts ng caliper. Nat, parang same lang yun nung process na sinabi mo kanina. Yes, same lang yun ng process. But the problem, pag ginawa mo yun ng walang tool na ito, malaki yung tendency na hindi magpapantay yung gap ng pads sa mga rotors. At least with this tool, may automatic gap ka na agad sa pagitan ng pads at rotor. So, yung tolerance for error sa pag-center ng caliper sa rotor mas maliit na. So mas less na yung pag-fiddle mo sa caliper lalo na kung hindi effective yung normal na process na ginagawa natin before. So this tool can accommodate dual piston and quad piston calipers kaya mahaba yan. Malaking tulong talaga ang tool na ito. Dati iniisip ko okay lang na wala kasi na-align ko naman yung mga brake calipers ko manually. Pero nung nagkaroon na ako, masasabi kong maganda pala na meron ka nito. It's a good tool to have. Malit lang pero malaking tulong. Next tool natin, kung hindi ka naman masyadong mabuting-ting, hindi mo naman kailangan to. But I recommend na yung paggagamitan nito ay at least marunong kang magkumpuni sa bike. Kasi isa to sa mga palitin na pyesa ng bisikleta natin. So ang item natin ay Delixi Electric Cable Cutter 6-inch, 8-inch, 10-inch Wire Stripper Wire Cutter Industrial Grade Electrician Tools. Wire cutter,
chrome vanadium steel forged, wear resistant and durable, used to cut cables and ribbon wires sharply. So pag bumili ka, nakalagay lang ito sa parang envelope na bubble wrap. Kinuha ko yung 6-inch lang dahil hindi ko naman kailangan ng malaki. Gawa ng pangkat ko lang naman to ng brake at shifter cable and housing. This cable cutter is meant to cut electric cables, kaya nakalagay sa description niya electric. Kahit sa lalagyan electric ang nakalagay. But you can use this naman sa mga cable housing, brake cables at shifter cables. This is made out of steel, forged steel yan, insulated yung handle. So may rubber insulation yung pinakahawakan. Hindi madulas, makapit din sa kamay. Proper insulated yan, gawa ng pang-electric talaga yung cable cutter na ito para hindi ka makuryente. So kahit pang-electric ito, it cuts like butter sa mga cable at cable housing. Maganda yung cut sa mga housing, malinis yung cut, hindi sabog. Yung ibang cutters kasi minsan pit-pit or sabog yung cut, but this, malinis yung cut. Ang tip ko lang dito, para tumagal yung ganitong cable cutter, dapat ginagamit mo lang to sa iisang purpose lang. So pag nagamit mo na ito sa pang bike, dun mo na lang gamitin. Kasi every time you use this on another thing, mas magiging mabilis na ang pag-wear ng talim nito. So use it on one purpose only. Huwag mong gamiting martilyo. Anyway, brake cables and shifter cables pati yung housing, isa to sa mga laging pinapalitan. Gawa ng ito ay madalas na kinakalawang at nai-stack sa mga bike mo. So kailangan at least marunong kang magpalit niyan at magkumpuni. So this tool will help you to do that. So dapat meron ka nito sa toolbox mo. Speaking of toolbox, meron tayong toolbox sa listahan. Sobrang ganda pero ihuli natin yan. Save the best for last, ika nga nila. Pag-usapan natin yung isa sa mga tool na dapat meron ka, lalo na kung naka-hydraulic brakes na yung bike mo. Kung wala ka pa, edi magpalit ka na ng hydraulic brakes. Charot! Pero this tool is for bike owners na naka-hydraulic brakes na. Ang tool na ito ay Bicycle Brake Oil Bleed Kit for Hydraulic Disc, Brake Oil Bleeding Tool Set, Funnel Oil Stopper, Road Mountain Bike Repair Tools. Easy MTB talaga yung brand nito. So if you acquire this set, ito yung makukuha mo. Naka-plastic lang siya. It's an 8-piece set. So meron nung pinaka-importanteng part ng kit, ito yung funnel. Vital yan. Ito naman yung pinaka-plug. It comes with 2 adapters pang Shimano at SRAM. The most common thread size. So covered ka na agad sa dalawang standard na yan. Then, you have this syringe. Weird na nakasulat dyan for single use only. So hindi ito pwedeng gamitin ng may asawa na. Actually, pwede mong gamitin paulit-ulit yan. Basta lilinisin mo lang palagi pagkatapos mong gamitin. The package comes with a hose na ilalagay mo dito sa syringe. And meron din ito. At first, akala ko extra fittings at olives. It turns out na itong mukhang olive, kinakabit pala ito pang secure ng hose sa syringe. At ito naman, inilalagay sa dulo ng hose. Weird, pero yan yung gamit niyan. Akala ko extra fitting lang pag nagtabas ka ng hose ng hydraulic brakes mo. Hindi pala. Anyway, yung pinaka-funnel is not threaded anymore like they used to. Dati kasi, rekta na yan sa mismong hydraulic reservoir. So, ang problem dun, kung anong thread nun, yun na yun. So kung Shimano yung funnel mo, hindi yun basta-basta magagamit sa SRAM kasi iba yung thread nun. Itong nasa atin ngayon, hindi na siya threaded pero it comes with 2 different adapters na. So ilalagay mo na lang yung adapter na gagana sa hydraulic brakes mo. So magandang update ito sa funnel ng Easy MTB. At mas malaki din siya ng bahagya kumpara dun sa dati. Ang kinagandahan pag hindi na threaded yung funnel mo, hindi na siya tied sa isang brand. At magagamit mo na ito sa kahit anong hydraulic brakes mo, mapa Shimano pa yan, SRAM, Zoom, or Magura. Bakit importante na meron ka nitong hydraulic bleeding kit? Sa totoo lang, sa tagal kong nagbabike, hindi naman ako madalas mag full bleed ng hydraulic brakes. Kadalasan nga, nagtatop up lang ako ng fluid sa brakes. Top up, ibig sabihin, nagdadagdag lang ako ng fluid sa brakes every now and then. Hindi ko full bleed yan palagi. And wala naman akong nagiging problema. Actually, may video tayo kung paano nagta-top up. Ilalagay ko dyan sa cards or sa description. Puntahan nyo na lang kung gusto nyong matutunan yan. Pati gravity bleed, ilalagay ko na rin. So this kit will help you to do that simple task of topping up your hydraulic brakes. At pwede din itong pang full bleed kasi meron siyang syringe. Pero bare minimum, dapat at least marunong kang mag-top up ng hydraulic brakes mo. At hindi mo na kailangan ng full bleeding kit para doon. This kit is suffice to do that job. Parang ngang mas gagamitin ko na ito kesa dun sa existing kit ko. Anyway, if you want this, may link tayo sa description. Okay, ito yung next item natin. Favorite ko na ito. And every cyclist dapat meron ito na lagi mong dala pag magra-ride ka. Importanteng meron ka nito kasi ito yung pang-fix mo sa mga emergency in case na meron kang lumuwag na bolt at kailangan mong sikipan. Or
pag may kailangan kang i-adjust sa bike mo in the middle of the ride. So malamang yung iba meron ng idea kung ano to. Siyempre, dapat meron kang multi-tool. Multi-tool na lagi mong bitbit every ride na gagawin mo. But this multi-tool is not your typical multi-tool, kaya na-excite ako nung dumating to. At ito ay ang Think Rider Mini Quarter Ratchet Spanner Quick Release Socket Repair Tool for Universal Repairs. So Think Rider yung brand. So multi-tool siya but ratcheting. Anyway, ano bang meron pag bumili ka nito? Syempre may box, kulay black. Nothing special naman sa box niya. So buksan na natin. Tatambad sa'yo yung black case na may Think Rider na branding dito sa taas. Yun lang yung laman ng box. Yung pinaka-pouch nasa 4.7 by 2.7 inches. So, very small. Malit lang at packetable. Pasok sa bulusan ng shorts mo yan, sa belt bag or frame bags. Maliit na footprint lang ang kakainin yan sa bag mo. Meron din siyang loop para sa belt para pwede mo siyang isabit sa belt mo. Madali lang naman ikabit at tanggalin sa belt, gawa ng velcro lang yung nag-hold dun sa loop. Though, I don't recommend this while riding. Sabihin ko later kung bakit. Overall weight nasa 55 grams. So, buksan na natin yung case niya. At makikita mo na yung pinaka toolset. Very organized at madaling makita yung mga bits na kailangan mo kasi nakalatag siya ng maayos sa pinaka case niya. So meron tayong 7 hex bits. So nandyan yung 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, and 8. Then, meron din tayong 3 piece of torque bits. Nandyan naman yung T10, T15, at T25. At last sa mga bits natin ay yung nag-iisang Phillips screwdriver bit. Walang flat screwdriver, pero sa tagal ko nagbabike, napakadalang naman ako makita ng bolt sa bike na gumagamit pa nun. So carry lang nawala. Okay, ito naman yung extension rod niya. It feels so solid. Magnetic yung interface, so pag naglagay ka ng bits dyan, masisecure yan via magnet at latch. Spring-loaded din ito, so kung magpapalit ka ng bit, hahatakin mo lang yung blue part na ito at itutulak na ng spring palabas yung bit at pwede mo nang kuhain. Hindi tatalsik yung bit, gawa ng magnet ito. Matalinong design yan. Kasi itong mga bits na ito, madali itong mawala. Kaya okay yan na held pa rin siya ng magnets pag nilalatch mo siya sa extension rod. Okay, puntahan na natin yung actual wrench. Malit lang siya. Nasa 3.7 inch lang yung haba at 18 mm lang yung lapad. So maliit yan. Solid yung construction. Yung bakal niya alam mong maganda yung quality pag hinawakan mo. Very smooth, maganda yung feel sa kamay. It feels high-end kahit napakamura lang nito. Nakita nyo naman yung price kanina, di ba? Ito naman yung switch niya for clockwise and counterclockwise na ikot ng ratchet. Hindi naman flimsy yung switch, so pwedeng-pwede. Yung pinaka-interface, syempre, 1/4 inch yan. Gawa ng yun din naman yung mga provided bit sa kit. So yan yung size niyan. Magnetic din at strong enough naman yung magnet, so kahit itaktak mo yung ratchet, hindi malalaglag yung bit na nakalagay. Solid yung pagka-mount ng bits dyan. Pag magpapalit ka ng bits, hatakin mo lang, babaklas na yan. Yung pinaka-ratchet niya ay merong 72 tooth. Marinig nyo naman sa sobrang pino ng tunog niya. So parang hubs, the more tooth, the more na mas maganda ang engagement. Sa case ng mga ratchet wrench, mas maraming ngipin yung ratchet mechanism, mas maganda yung arc swing. Mas mababang degrees ng arc swing, mas magagamit mo sa tight spaces. So ang claim nila, 5 degrees yung arc swing bago mag-engage sa isang ngipin. Hindi naman masyadong importante yan sa bike, gawa ng hindi common yung super tight spaces sa mga bolts ng bikes. Pero it's good to have that feature. Ginamit ko sa mga bolts, nagawa naman niya yung mga trabaho niya as a multi-tool. At sobrang satisfying pag ginagamit mo siya. Kaya naman niya yung mga medyo high torque na bolts like yung true axle. Nagamit ko naman. But I don't suggest using this sa mga sis na pedals. Yung mga well-maintained na pedals, madaling tanggalin yon. Kaya kayang-kaya ng tool na ito yon. Pero yung mga pedals na hindi well-maintained ng may-ari, madalas sobrang stuck niyan. Don't use this. Baka masira mo yung ratchet mechanism nito. Sayang. Ang isa ko lang na nakitang problem ay pag nayuyugyug ng matindi yung case nito, may chance na maglaglagan yung mga bits sa case. Gawa ng garter lang ang nag-hold dyan. Sa video, nag-hold up pa. Pero over time, luluwag yan dahil nga sa nature ng garter. Tulad yan ng grip at panty nyo. So you have to keep that in mind. Pero overall, maganda yung tool. This is my new favorite at ito na yung lagi kong ilalagay sa bag na lagi kong dala. So if you're looking for a multi-tool, I definitely recommend this one. Panalo ito. So yung last item natin, ito yung pinakamahal sa listahan. Kaya hinuli natin yung item na to. Ang ganda din talaga nung quality nung item na to. So okay lang na medyo pricey siya. At ito ay ang 18-in-1 Bike Repair Toolkit, Mountain and Road Bike Maintenance Tool Set with Storage Case. Ang pinaka-brand niya ay Cyclist Bicycle Toolkit.
model number CT-K01. So, ito yung makukuha mo pag bumili ka. Ito na yung pinaka-toolkit. Meron siyang box sleeves. Makikita nyo dyan yung mga nilalaman ng toolkit na ito. Sobrang excited na ako makita ang mga yan. Sa kabilang side ng sleeves, listahan lang din ng mga nilalaman ng toolkit. So tanggalin na natin yung sleeves. So may branding dyan ng cyclist, pinaka-logo nila sa case. Sa kabilang side, blank lang. Yung pinaka-case pa lang talagang maganda na. Solid yung build, hindi siya chipipay. Well, dapat lang no, medyo may presyo din itong toolkit na ito. Yung mga lock or latch ng case ay bakal. Usually, yung mga ganitong case, plastic yung latch eh. So ito quality kasi metal yung ginamit. Pag binuksan mo yung kit, ang unang bubulaga ay yung paboritong basahin ng mga Pinoy, ang user's manual. Hindi niya naman babasahin yan, so thank you next. So may divider, tanggalin na rin natin. Ito yung unang side ng kit. At ito naman yung kabila. Isa-isahin natin yung laman ng toolbox para pag bibili ka, alam mo na yung makukuha mo. Meron ng crank puller para to sa mga square taper na cranks at ISIS drive. Ito yung tool na ayokong gamitin kasi ayoko na ng square taper. Ang hirap kasing i-maintain nun. Ito naman yung cassette tool. Pangtanggal ng cogs, mapa Shimano man or SRAM XD, yan ang ginagamit. Octalink BB tool, okay yung pagkagawa ng tool na ito kasi hindi siya chamfered. Yung dulo halos flat. Pangit kasi yung chamfer, dumudulas yun eh. Pero isa din to sa mga tool na ayaw kong gamitin kasi napakahirap pagtanggal ng Octalink BB. Ubus lakas yung mga ganun eh. Next, tire levers. Bakal yung isang side tapos bakal din naman yung kabila. Covered lang ng plastic material. Always use this side, wag yung bakal para iwas gasgas sa mga rims natin. Nag-a-attach din pala together itong dalawang to. Next natin ay itong cone spanners. Meron kang tatlong iba-ibang sizes. Isa to sa mga madalang kong gamitin pero it's good to have. Full size chain pliers. Maganda ito kasi you have more leverage. Last video natin with Temu, meron akong kinuhang ganito, smaller version. Okay yun pang baon sa ride in case of emergency. Pero ito mas okay pang bahay or pang shop kasi less effort na ang kailangan mo para gawin yung task. Kasi mas may leverage ka na. Spoke wrench. Mas okay ito kaysa sa ginagamit ko kasi ito may rubber handle. Yung dati ko wala. So pag matagal mo nang ginagamit during lacing ng gulong, masakit na sa kamay. Ito mas less fatigue sa kamay kasi may rubber handle. Covered naman niya lahat ng common sizes ng spoke, so goods yan. Preload cap tool, usually siya Shimano yung ganitong type. Meron ding bag of tools. Tingnan natin yung mga laman nito. May 3 Torx, iba-ibang sizes. Dito napunta yung cost cutting. Kasama din sa bag yung dual drivers, pwedeng Phillips at flat magkabila. Baliktarin mo lang kung anong gagamitin mo. So yan yung laman ng bag. Ito yung chain whip, maganda yung quality. Gusto ko yung handle, big enough to have a good amount of leverage kasi ito yung gagamitin mo pang tanggal ng kaset eh. So kailangan meron ka talagang magandang leverage dyan. Punta tayo sa kabilang side. So merong patch kit. What nice about this patch kit, ito yung patch kit na hindi mo na kailangan ng liquid adhesive. Lilihain mo lang yung part na may butas gamit yung sandpaper tapos didikitan mo lang nito. Hindi mo na kailangan ng contact cement. So okay na part ito ng toolkit. Yung next natin ay itong magandang chain breaker. In fairness, solid din yung build. Marami ding extrang tool ang nakakabit sa kanya. Alam mong quality at alam mong magagawa nito yung trabaho ng maayos. Ito yung pinakamagandang chain breaker na nahawakan ko. Yung mga chain breaker ko kasi dito sa bahay, yung mga chipipay lang. Mas maganda pa nga yung chain breaker ko dun sa multi-tool ko na isa. So ayos na ayos to. Ito naman yung wrench para sa mga chainring bolts. Bali ito yung maghahawak sa likod na part ng bolt para masipan mo yung bolt gamit yung allen. Then, may socket wrench din siya. So parang multi-purpose din ang tool na ito. Next, itong 8mm hex wrench with adapter. Basically, Allen wrench to na may 8mm but it also act as a handle para dito sa mga cassette tool at octalink tool. Okay siya kasi mahaba so mas malaki yung leverage mo na kailangan mo rin talaga lalo na sa purpose at paggagamitan mo nito. Ito naman yung pedal wrench at socket wrench, magkasama na yan sa iisang tool. Meron ding isang set ng Allen keys. Lahat ng common sizes para sa bike mo nandyan na. Solid yung quality at decent size din. At ito yung last na tool natin, bottom bracket tool, so may pang hollow tech at BB9000. Okay sana to, pero sana dub na lang yung nilagay nila kasi mas common na ngayon yun, pero okay na din. Yung mga most common tools, I've tested and it worked as it should be, like yung bottom bracket tool, yung cassette tool at yung mga chain whip at iba pang tool. Yung build quality ng bawat tool maganda, hindi tulad ng mga mumurahin na matalim yung gilid o edges. Itong nasa cyclist toolkit, every tool is properly built and uses a strong and sturdy material. So ito yung mga tool na talagang tatagal at kung iingatan mo, baka pwede mo pang ipamana. Magkakaroon pala tayo ng comparison video ng mura at mahal na toolbox.
So makikita nyo doon kung sulit ba yung mahal kaysa bumili ka ng mumurahin. So mas deep dive review na rin yun ng toolbox na ito. So mag-subscribe ka na para sa video na yon. Libre lang naman yung pag-subscribe na yan. Walang bayad. So these are the tools na at least meron ka lalo na kung seryoso ka sa pagbibisikleta. Hindi naman dapat laging aasa tayo sa mekaniko. Sometimes, you need to learn kung paano mo ito troubleshoot yung bike mo pag nagkaroon ng problema. At kung gusto mo yung mga items na ito, may link tayo sa description to download the Temu app. And sabi ko nga kanina, special link yan to get a special deal. Or i-search mo sa Temu search bar ang code na ipa-flash natin sa screen to get a 5,000 peso coupon bundle. So, ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike mo babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!